Magandang araw sa iyo kaibigan, muli ito po si William, ang iyong kaibigang may kapansanan. Ngayong araw na to ay sisikapin kong sagutin ang tanong ng isang taong nakinig or nakapanood ng aking video. Ang pangalan niya ay Dexter at alam ko meron siyang concern about the difficulty of moving on. Si Dexter, ayon sa kanyang kwento, ay isang lalaki na iniwanan ng asawa kapalit ng isang lalaki mas mayaman sa kanya. Ang masakit dito ay sinama ang kanyang anak at hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na magkasama bilang mag-ama. So Dexter, para sa iyo ang aking episode na to. Sana kahit sa munting paraan ko ay makatulong ako para sa iyo sa pamamagitan ng aking mga payo. Now, una kong suhestyon sa iyo sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, alam kong mahirap at masakit, ay magkaroon ng puso para magpatawad. Alam ko kapag ikaw ay na-betray ng isang taong mahal mo, ang pinakamahirap gawin ay magpatawad at makalimot. Pero yun ang kailangan mong gawin. Remember that forgiveness is a kindness you do for yourself. Ang galit ay parang asido na bago mo man maibuhos para dun sa taong kinagagalitan mo, ang unang sinisira ng asido ay ang sarili ng lalagyan. And of course, I do not want you to go on and fester in unforgiveness and hurt and hatred para lang sa isang tao na hindi naman deserve yung oras na ilalaan mo para magalit ka lang sa kanya. So be kind to yourself and forgive the offending party. Second point ay para sa iyong anak. Wala ako masyadong alam sa legalities ng kustodiya or pakikipaglaban para sa karapatan mo para sa iyong anak. Pero I'm sure there is at least a legal opportunity for you to fight for your right para sa iyong anak. Kasi para sa akin, balang araw pag nakasama kayo ng anak mo, gusto mong sabihin sa kanya na, anak, ipinaglaban kita. At least dun sa paraang alam ko, kahit man lang magkaroon ka ng regular na visiting rights sa kanya. Kasi doon mo mapapakita sa kanya na kahit hindi man ideal yung kanyang paglaki at yung sitwasyon ng kanyang mga magulang ay hindi naging maayos, at least hindi nagmaliw o nagbago yung pagmamahal mo sa kanya bilang magulang. And third and best of all, alam ko na sumulat ka para dun sa episode ko na hindi maka-move on, pero ang aking pinakahuling payo sa'yo is exactly that. Mag-move on ka na, Dexter. Importante para sa'yo na magpalaya to face the present and the future na wala nang saklot ng chain o ng tali ng nakaraan. It's time finally na maging malaya ka, let go of the past, face the beauty of the present, and in God's perfect timing, I'm sure, pag tama ang puso mo at handa ka ng muling umibig, bibigyan ka naman ng Diyos ng taong laan para sa iyo. Importante that you get to go and do this for yourself because you deserve a second chance at life. And with that, sana nakatulong ako sa iyong problema, Dexter. At para sa iyo, kaibigan, kung meron ka iba pa mga problema or tanong or any suggestions, we would appreciate that. At sa susunod na may pagkakataon na makasagot ako ng iyong mga tanong, katulong ni Dr. Willie, sisikapin ko na magbigay naman ng payo at advice para sa iyo, kaibigan. Hanggang sa muli at maraming salamat po.